Jesus Christ. Good evening. A tree, according to St. Thomas Aquinas, is that kind of tree because it corresponds to the idea of a tree that God had in mind for the tree. Stone, animals, they are that kind of stones, animals, and plants because they correspond to God's idea of what kind of thing they would be. Everything in this universe, except the human being, because the human being has been given intellect and free will, according to St. Thomas. We can understand and we can choose. And sometimes, it's very difficult to choose. Kaya sinabi na ating mga ninuno, madali maging tao, mahirap magpakatao. Kasi tao ka nga, minsan hindi ka nakakaunawa. Minsan, ayaw mo pang umunawa. I have made up my mind, do not bother me with the facts. Sa Amerika ngayon, walang naniniwala kay Trump. Magrarally sila, libo-libo. Kaunti lang ang nagmamask. Kaya 200,000 na ang namatay sa kanila. 200,000. So mahirap pumili. Ano ba ang pipiliin ko? Magmask o maka-infect ng iba? Sabi nila, I'm free. Walang formula yun kung paano mo pipiliin. Sinong pagkasalan mo? Pagpari ka ba? Pagpari mo, pipili ka ba kung SBD ba o Jesuit ba o Sacred Heart Missionaries ba? Ang dami nating pagpipilian. We're celebrating the feast of St. Pio of Pietrelcina. Special sa akin. Kasi, sinulatan ko yan nung nasa novitiate ako. I wrote to Padre Pio. Kasi, I experienced the dark night of the soul. Sabi ni Thomas Merton, that is the time when prayer has become a desert and the heart has turned to stone. Naging desierto ang pagdadasal mo. Naging bato ang puso mo. Ito ang hirap. Nakakahiya namang sabihin sa novice master, mamaya palabasin ako, yun nga ang crisis ko Ang crisis ko, parang magdidilim ang buong San Sinuko kung hindi ako maging pari. Kaya sinulatan ko si Padre Pio. Dear Padre Pio, pakilala ako. I would like you to please tell me whether I will become a priest. Sigurista ako Sabi ni Padre Pio, maliit lang yung sulat niya pero may nakalagay doon Padre Pio. Nawala lang Sikat sana ako ngayon kung mayroong nakalagay dyan, Benigno Beltran, tapos may Padre Pio. Ang sabi lang niya, just pray that the will of God will be done. Natauhan ako. Parang yung sarili ko lang iniisip ko, ano ngayon kung hindi ako maging pare? Kung yun ang kalooban ng Diyos. Pinipilit ko So parang ang iniisip ko, yung aking sarili, hindi yung ang kalooban ba talaga ng Diyos ang aking susundin. Kaya napakahirap pumili, lalo na kung nabubulagan ka. Kahit alam mo ang utos ng Diyos, proclaim the kingdom of God and heal the sick, lagi kagaya ng sinabi
sa Ebanghelyo kaya. So marami kaya tayo nahihirapan umunawa, dahil nahihirapan tayong pumili, dahil marami tayong emotional baggages din. How you were treated by your parents, dala-dala mo yan. Pag hindi ka marunong kumawala dyan. Kaya yung ibang mga pare, andyan pa rin ang bait-bait naman. Pero, pag nasaling mo yung nakaraan niya, nagagalit. Parang hindi na pare. Kahit ang bait-bait ko mo. So, para yung ating intellect will understand, and our will be able to choose the good. Tanggalin mo yung emotional baggages mo. Kaya parang metaphor ito. Pag nag-proclaim ka ng gospel, sabi ng Panginoon, take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Sa emotions mo, ganun din. Sa puso mo, ganun din. Tanggalin mo na yung nagpapabigat. Mag-move on ka na. May nangungumpisal, Father, kinasusuklaman ko yung tatay ko. Dahil malupit siya nung bata pa ako. Namatay na lang, hindi ko pa napatawad. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Dahil dala-dala mo pa. Parang yung dalawang monks, lalakad sila, tatawid sa ilog. May isang magandang babae. Hindi naman mababa. So, kinarga ng isang monk. Tapos, tumuloy na sila. Umuwi na yung babae. Yung isang monk, nagsasabi na ko, labag sa rules and regulation natin yan. Ba't hinawakan mo yung babae? Kailangan hanggang nakaabot sila sa monasteryo. Sabi ng isang monk na kumarga sa babae, ako, yung babae iniwan ko na doon sa kabilang pampang. Ikaw, dala-dala mo pa rin siya hanggang ngayon. Baka nainggit siya, baka siya ang gustong kumarga. Pero ang ibig kong sabihin, marami sa atin ganyan. That's why we cannot understand what God wants us to do. That's why we could not choose, even we could understand, because we have a lot of emotional baggages. Take nothing for the journey. Neither walking stick, nor sack, no food, nor money. Let no one take a second tunic. Yung mga material things, kaya sinabi ng Panginoon, kayo, proclaimers of the gospel, do not burden yourself for tomorrow. God knows what you need. Huwag na kayong magdala ng... Kaya may vow of poverty yung mga religious eh. Kaya lang, minsan yung vow of poverty, nasa turing na lang. Mas mayaman pa kaysa doon sa mga walang vow of poverty. Burdened by material things, burdened by emotional things. That's why we could hardly understand, and that's why we could not choose what is right, what the will of God is for us. Let us pray to Saint Pio of Pietrelcina that God's will be done, just like what he said to me in his letter, 1967. He died in 1968. There were more than 100,000 people who attended his funeral, because since 1918, pinanganak siya 1887, naordinahan 1910, 1918, nagkaroon ng stigmata si Father Pio pa noon, si Padre Pio. Yung sugat ni Kristo sa kamay at paa at sa tagiliran, naging sugat din ni Padre Pio. At maraming milagro ang nangyayari. Minsan, nasa kumbento naman siya. He never left the convent. Nakikita siya, nagpapagaling ng mga bata doon sa malayang lugar.
So manalangin tayo ngayon sa kanyang kapistahan. Let us pray that God's will be done. That our intellect will really understand what the truth is, and our will can choose what is good.